Sawala ng ating CCN, FBI, Center Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillahil Karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, muli naman pong sumasapit sa ating mga tahanan ng palatuntunan pong pag-usapan natin. At siyempre ho mga kapatid at mga kaibigan, ito ho'y dito lamang ho sa himpilan ng CCN News Filipino Bios. Kaya samahan nyo kami mga kapatid ho sa loob ng isang oras ho ng ating palatuntunan, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon ng ating palatuntunan pag-usapan po natin. Ay, maganda po ha, maganda po yung tinalakay na sinundan natin ng programa na si kapatid na Arman. Ang ganda ng kanyang mga paliwanag ho mga kapatid at mga kaibigan ha, yung mga makasaysayan, mga natatagong kasaysayan na ngayon lang natin na naririnig ha, natutunghayan ha, mga kapatid ha. Kaya dito po sa CCN News Filipino Bios ho, mga kapatid at mga kaibigan, sa pangunahon ni Chairman Mads Pangulima ay patuloy hong pinagsusumikapan na makapaglingkod sa lahat ng ating mga kababayan. Oy, dito ha, hindi lang po mga Muslim ang pwede magprograma dito ha. Lahat po, welcome po dito mga pastor, pare, ministro ha. Kung kayo ho'y nagtatayo ho ng inyong relihiyon at naghanap po kayo ng channel na diyan ho ninyo talakayin, ay welcome dito sa CCN News Filipino Bios ha. Yan ho mga kapatid, welcome ho kayo dito. Kaya lang ho, may pakiusap ho tayo ho sa atin ho mga tagapagsubaybay ha. Kapag mayroon ho mga programa dito hindi ho ka nga iswak sa inyong panglasa, ay huwag niyong isisi kay Chairman Mads Pangulima. Oy, napapalakpak si Chairman Mads Pangulima ng di oras ha. Napapalakpak ho mga kaibigan di oras ha. So yan po mga kapatid, kasi alam mo ninyo ang CCN News Filipino Bios, ulitin ho natin at itanong ho natin sa ating post of damdamin ay wala pong kinalaman yan sa anuman ho mga programa, tinatalakay ho ng lahat na nagpo-programa dito at magpo-programa pa sa himpilan ng CCN News Filipino Bios. Ayan. Kasi minsan ho kasi pag mayroon ho silang napapakinggan na hindi swak sa kanilang panglasa, dinadamay nila yung may hawak na nangasiwa nung himpilan. Abay, walang kinalaman yun ho mga kapatid ha. Kaya pag kayo ho'y hindi nyo nagustuhan ng mga sinasabi ni Brother Yusuf Lapitan, ay huwag nyong hanapin si Chairman Mads Pangulima ha. Ay ang inyong gagawin, pwede niyong kunin ang number ko kay Chairman Mads Pangulima para matawagan niyo ako at mag-usap tayo kung saan tayo magkita-kita o saan mo ako pakapihin, ha? Kasi ganoon naman ho talaga mga kapatid, no? Bawat isa sa atin may kanya-kanya hong biyayang pangunawa na hindi ho magkakaparihas, hindi ho magkakatugma. Kaya nga lagi nating pinanawagan respeto ang kailangan para ho tayo'y mamuhay ng mapayapa sa bayang ito, ha? Ayan, pag-usapan ng humana natin, yung tungkol ho sa usaping panampalataya ho, mga kapatid at mga kaibigan. Alam mo, dito ho sa studio, pag hindi ho kami dito na isa lang, ay isa ho yan sa aming pinag-usapan
na napapanahon na po siguro. O, yaman din ho lamang. Oy, congratulations na, bro. Congratulations sa lahat ng ating mga bagong congressman at congresswoman. Sa atin ng mga bagong senador na halal ng bayan. Oy, mabuhay, mabuhay po kayong lahat hanggat gusto nyo ho, mga kaibigan, ha? Sa to lang ho, masaya po tayo. May panibago naman tayong abangan. Ito ho, mga bagong halal, ho, mga kapatid. O paano ho sila kumilos para ho sa bayang Pilipinas. Ha? Kaya ngayon, ay atin din ho ipanawagan sa atin ho mga mangbabatas na, ay pwede ba siguro gumawa din kayo ng batas ay may kinalaman sa usaping panampalataya sa ating bansa. Huwag po niyong baliwalain itong relihiyon. Although, yun ho ang pamantayan ng ating gobyerno. May freedom of religion tayo. Malaya tayo kung ano yung relihiyong gusto natin, paniniwalang tahakin natin, malaya tayo. Pero mahalaga ho na ang gobyerno natin, mayroon din silang gabay. May gagabayan tayo. Kasi kung halimbawa paubaya na lang tayo, paano ngayon kung si Yusuf Lapitan gumawa ito ng sarili ng relihiyon at atakihin niya lahat yan? Siraan niya lahat yung mga katuruan na hindi nagkawindang-windang na. Magkagulo na ngayon. Tapos panuurin lang tayo ng nasa gobyerno. Mali ho yun mga kapatid at mga kababayan. Kaya ho, ay mahalaga ho na ito ho mga bago nating congressman, mga bago nating senador, sana po ay magkaroon kayo ng ganong batas ho mga kapatid at mga kaibigan. Nabigyan nyo kami ng gabay. Na ipagbawal ng ating gobyerno, mga kapatid at mga kaibigan, kung anong relihiyon mo at magpaliwanag ka patungkol sa ibang paniniwala na dagdagan mo o bawasan mo ang kanilang katuruan. Diba mga kapatid, so lahat tayo manawagan tayo ng ganyan. Kasi alam ho ninyo, diyan ho nagka-problema tayo. Tingnan na naman ninyo nangyari sa dating daan at sa kapatid nating Iglesia ni Cristo. Una yun, bangayan lang sila doon sa mga paniniwala nila. Iglesia ni Cristo, nanindigang si Kristo ay Diyos, sugo at propeta. At ito naman hong dating daan, si Kristo ay Diyos naman, anak ng Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan. At hanggang lumala na hanggang ano nangyari na kay kapatid na Eli Soriano, napaalis sa bansang Pilipinas ng di oras. Totoo, hindi man lang yun ang isyu. Marami pong isyong naging dahilan mga kapatid at mga kaibigan. Pero makikita ho natin, mayroon nga dyan, naghahamunan na makipagsuntukan na nagbabanta na Anong dahilan? Dahil hindi ho niya matanggap mga kaibigan, yung mga pinagsasabi patungkol sa kanyang paniniwala. Kaya dapat andyan yung gabay ng ating gobyerno. Ay, ang sarap pag ganyan, Nandyan, katuwang mo yung mga pulis. Ang sarap, di ba? Halimbawa, yung ating kapulisan, kailangan aware sila sa iba't ibang relihiyon. Nakita na si Muslim. Muslim ito Abay, si Muslim ay pupunta doon sa gawaing ipinagbabawal. Ay harangin ni pulis. Wag niya hayaan. Teka muna brother. Ay di ba ikay Muslim? Yes sir, Muslim ako. Bawal sa'yo yan. Bawal sa panampalataya mo yan. Huwag mong gawin yan. Masisira ang buhay mo. Di ba ang sarap ng ganyan, yung mga pulis natin ganyan. Allahu Akbar, ang sarap. Halimbawa naman, isang Katoliko, o isang iglesia, isang Jehovah, gagawa din niya siya ng paglabag. Nandyan din umalalay ang ating kapulisan. Sir Torre, sana isama yan sa sa makabago ninyo ngayong programa. Ganda talaga yan. Maniwala kayang sarap. Nakamonitor yung mga pulis. Sila mismo sisita. Yusuf, tinira mo ng iglesia. Mali yung ginagawa mo. Di ba, tuturuan ako yan. Huwag mong tirahan yung iglesia. Magsalita ka ng totoong aral nila. Ang sarap. Si Yusuf Lapitan naman, bago magsalita patungkol sa iglesia, tiyakin talaga ni Yusuf Lapitan. Mamaya, sabihin ko, ang iglesia pwede na sa kalan dugo. Patay na. Gagalit ang iglesia ni Cristo kay Yusuf Lapitan. Sabihin na, luko-luko ito. Alam nilang bawal sa amin ang dugo. Di ba? Ganun mga kapatid. Kaya tingnan nyo sa mga Islamikong bansa. Ito, ihambing lang natin. Sa mga Islamikong bansa, ganun ganun ang gobyerno. Ginagabayan ang bawat isa. Diyan yata sa Syria, kung hindi ko alam. Marami ding iba't ibang paniniwala dyan. Pero ang gobyerno, nagbigay gabay yun. Bawal kang magsalita patungkol sa paniniwala ng iba na hindi naman totoo. Di ba ang sarap mga kapatid? Kaya pag ganyan ang ating gagawin, halimbawa halimbawa lang natin si Pastor Apollo Kibuloy yan Kristiyano yun Alam ho ba ninyo na mayroon po siyang isang programa na hinangaan ng mga Muslim? Binabahagi ng mga Muslim, isinishare ng mga Muslim. Ano ba yung tinalakay ni Pastor Apollo Kibuloy?
Tinalakay po niya nung kasagsagan pong ang Islam daw ay nagtuturo ng terrorism ganyan. Tinalakay ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Kumuha siya ng mga sitas mula sa Quran, mula sa hadith, paliwanag ng mga scholar na ang Islam ay hindi nagtuturo ng pagiging marahas, pagiging terorista. Tinalakay pa na doon kung paano makipaglaban ang mga Muslim pagdating sa labanan. Hindi pwede idamay bata, matanda, mga hayop, mga puno, hindi pwedeng idamay mo yan. So biruin nyo mga kapatid, isang Kristiyano yan. Kaya kami nung narinig namin yan, alam mo ang sabi ng mga Muslim? Allahu Akbar. Di ba? Nung narinig ko yun na pinaliwanag ni Pastor Kibuloy, sabi ko, Isa Mariam Joseph. Yung Jesus Maria Joseph. Tatawa itong kasama. Kasi yung Jesus Maria Joseph, Isa Maria Joseph, So yan po mga kapatid, So ayan po ang atin pong panawagan sa atin hong mga congressman ngayon. Pahalagahan po ninyo. Maniwala kayo sa hindi mga kaibigan, pero maniwala na lang kayo para madali tayo. Limitadong oras ko dito, tapos hindi pa kayo maniwala, sayang yung laway namin. Maniwala ko kayo. Isama po niya sa programa niyo. Wala pang nakagawa ng ganyan. Di ba? Wala pa. Solusyonan ninyo ngayon yung problema sa usaping relihiyon. Tapos gumawa kayo ng programa. Nandyan yung Channel 4. Gawin yung libre. Lahat ng relihiyon, magtalaga kayo dito ng tagapagpaliwanag ng inyong panampalataya. Allahu Akbar, ang sarap ng ganung pakiramdam. Ang gobyerno natin nagmalasakit talaga. Bigyan mo ng oras dito. Pero yung may mga malakas ng TV station, wag na kasi malakas na sila. Sa totoo lang mga kapatid, dapat gumawa ang gobyerno natin ng ganyan. Kinangan yung lahat ng mga religious leader, pagkaisahin na yan, magtulong-tulong yan, magrespetuhan yan. Di ba ang sarap sa ganung pakiramdam? Igalang mo ang kapatid mo, dahil yun ang paniniwala niya. Huwag mo pilitin. So para maiwasan na yung problema. Minsan yung isang kaanib sa yung relihiyon, lumipat lang doon sa ibang paniniwala, ayaw mo nang pansinin. Parang hindi mo nakilala. Masalubong mo sa daan, hindi mo na magawang kamayan, hindi mo na magawang batiin. Bakit? Masakit, nagdurugo ang puso mo kasi itinuring mo, naligaw na siya. Naligaw na pala, trabaho mo yan, ditulungan mo. Iligtas mo sa kaligawan. Dapat, lalo mong kopkopin yun. Diba? Lalo mong, bro, magkape muna tayo. Bro, magpirinda muna tayo. Pag-usapan nga natin, ano bang mayroon doon? Ba't ikaw ay nalipat na sa ganong paninindigan at paniniwala? So yan po mga kapatid, ang atin hong paunang panawagan natin sa ating hong mga bagong congressman yan at mga senador na kung saan po ay mga bagong halal ng ating bayan at sana isama po nila yan sa programa. Tulad lang nakakailan lang ay masaya ang mga kakristyanuhan kasi pumasa na raw sa ikatlong pagdinig yung hong divorce. Boy, bakit naman kasi ngayon lang yung pinag-usapan yan? Kami, matagal na kaming masaya sa Muslim. Anytime, pwede kayong mag-divorce. Pag hindi na kayo nagmamahalan, hindi na pwede ipilit. Pipilitin mo pa. Mahirap pa yung ikaw na lang nagmamahal doon sa babae. Si babae na lang nagmamahal sa'yo. Hindi pwede yun. Ang pagmamahalan, irespeto yan. Pahalagahan yan. Hanggat kayo'y nagmamahalan pa, sulitin na ninyo. Araw-gabi, walang sayanging mga minuto. Pag kumupas na yan, wala na, sorry na lang. Bigay mo yung kalayaan ni mister, kalayaan ni sister, ganon. Kaya alam nyo, masaya tayo dyan kasi marami po tayong mga kababayan naging biktima dyan nawala na yung pagmamahalan ni Mrs. at ni Mr. So ang ginagawa, mayroon na nga silang kanya-kanyang mga pinagkaabalahan Si Mrs. may boyfriend na, si Mr. may girlfriend na rin. Pero pakilala sa lipunan, sila pa rin. Pinagluloko mo yung mga tao. Tapos ngayon, pag nalaman nila may kanya-kanya na kayong ginakasama, sasama ang loob nyo, pinagchichismisan kayo, totoo naman. Di ba? So, yan po kasi bawal So, sino bang nagbabawal dyan na bawal maghiwalay? Gawa lang po ng tao yan. So, pwede po ninyong gawa ng paraan yan mga kapatid at mga kaibigan para kayo ay magiging masaya. Di ba? Kasi ang buhay pag-asawa alam mo niyo, pag-usapan natin, ang ganda nga turo ng Islam Kaya nga, yung ating mga congressman ngayon, sana kumuha din kayo ng idea sa Quran. Kumuha din kayo ng idea sa mga Muslim. Paano ba nagpapalakad ang Islamikong sistema para makakuha kayo ng dagdag kaalaman doon. Kumuha din ka sa mga pastor, sa mga pare, sa mga iba't ibang religious leader. Kasi may galing sa turo ng Panginoong Diyos ang kanila pinagtuunan ng pansin.
So doon kayo kumuha ng mga maging basihan ninyo sa pag-resolba sa problema, mga kapatid at mga kaibigan, sa ating komunidad. Yan man, trabaho ninyo yan eh. O, di ba? O, kaya yung divorce na yun, dapat wag nang patagalin yan. O, tingnan nyo sa Islam, O, tingnan, hambing lang natin. Sa Islam, pag naghiwalay kayong mag-asawa, o, si Mrs. may iba ng asawa, si Mr. ganun din, yung responsibilidad ninyong dalawa doon sa mga anak nyo, tuloy pa rin. O, tingnan nyo naman, walang kinalaman yung mga anak nyo sa problema yung mag-asawa. Hindi pwedeng pagbawalan mo yung anak mo, anak, dito ka lang sa akin, huwag ka pumunta sa nanay mo. O di kaya yung nanay naman, anak, huwag ka pumunta sa tatay mo, dito ka lang sa akin. Tulad ng iba. Di ba nangyari yan? Yung ama manghiyak-ngiyak na, ikakasal na yung anak niya, hindi mo siya makapunta kasi bawal. Pwede siyang kasuhan. Idadamay mo ang anak mo sa problema niyong mag-asa. Huwag naman po, mga kaibigan. Di ba? Huwag naman pong idadamay natin. O tingnan niyo sa katuruan ng Islam. Pakinabangan ninyo to. Turo ng Islam yan eh. Pag nagkahiwalay kayong mag-asawa, yung responsibilidad mo bilang tatay, bilang nanay, kahit na nagkaasawa ka na ng iba, parehas ka nagkaasawa na, yung mga anak ninyo, malayang pumunta kay nanay, malayang pumunta kay tatay. Aba, alam mo ninyo, yung mayroon akong nakausap niyan, sabi nila, buran nung naghiwalay si tatay, tiba-tiba ako sa baon. Ay, bakit? Masaya ka pa? Totoo naman, tiba-tiba ako. Ay, bakit? Pupunta ko doon sa nanay ko. May asawa na yung nanay ko. Nandun yung stepfather ko. Nagbigay din yung stepfather ko ng baon. 100 pesos. Di masaya ako. Pumunta din ako sa tatay ko. Naawa din yung tatay ko sa akin. Nagbigay din siya ng 100. Biro mo, naka200 ako. Di ba? Bakit? Noong hindi pa sila hiwalay nanay mo, minsan 50 pesos lang eh. Totoo lang kapatid. Totoo yan, no? Kaya kapag hindi mo idinamay yung anak mo sa problema yung mag-asawa, wag. Hayaan mo siya masaya. Ako, dinanas ko yan. Naghiwalay kami noong ng asawa ko. Nagpakasaya siya. Nagpakasaya din ako. Mga kaibigan. Yung mga anak ko noong una hindi nila matanggap. Pero nakita nila, anak, malaya kayo. Punta kayo sa nanay nyo, punta kayo sa akin, walang problema. Huwag ninyong dibdibin ang problema namin ni nanay nyo kasi wala kayong kinalaman dyan. Parang awa nyo na. Huwag niyong subukang makialam sa problema namin. Masisira ang buhay nyo. So, bueno mga kapatid at mga kaibigan, sa atin ang pagpatuloy ng ating palatuntunan. Wag ho kayang alisa ang palatuntunan. Pag-usapan po natin dito sa CC News Filipino Bios ay magbabalik pagkalipas lamang na ilang paalaala. Balik tayo mga kapatid, balik tayo sa ating palatuntunan. Alhamdulillah, tuloy pa rin tayo dito sa ating palatuntunan. Pag-usapan po natin dito lamang yan sa CC News Filipino Bios, mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat kay Chairman Mads Pangulima. At siyempre kay Ustad Kahar Salik. Oras nito Ustad Kahar Salik. Sabi ng ibang listener, oras ito ni Ustad Kahar Salik. Alam niyo kami dito masunurin kung saan kami ilalagay ng aming chairman. Go! Kahit mailagay mo ako sa gabi, pwede Kasi nga mga kapatid, ngayon ay pinahalagahan ngayon ng ating himpilan ang suna ng ating Pangulo. Yan. Kaya mayroong full coverage din ang CC News Filipino Bios. At ito siyempre doon sa oras ni Ustad Kahar Salik. Ngayon naman po ito. Susunod po ay back to normal naman ang schedule natin. Pero wag kayong mag-aalala. Kasi ipalakpak daw. Saan yung palakpak daw? Isang utabay kong palakpakan muna mga kaibigan. Ay,
Ay, umatikabong palakpakan na tayo dito. Ha? Oh, ay baka tandaan ko yung saan yung palakpak diyan. Baka doon ako sa sipol, ha, mapunta. Ha? Wag naman. Ha? Okay mga kapatid, balik ho tayo at yan po ang atin hong panawagan ho ha na kinakailangan ho ay magawan ho yan ng ganun. Kaya alam nyo ninyo sa ating mga congressman dyan, sa ating mga senador, ay wag ho kayong mag-atubiling mag-request ng mga ulama, mga ustad. Ha? Na kayo ho'y makakuha ng idea. O, totoo lang ha, kayo mga mababatas, dapat mag-request kayo dyan ng mga ustad, mga ulama, mga pastor, pare, dyan sa oras ng ninyo, para makakuha kayo ng mga idea. Ha? Ano bang turo sa inyo pag ganito hong mga suliranin? O, di ba? Tulad lang ganyan, no? Pagdating dyan sa usapang hiwalayan, o, hindi na pinapatagal sa Islam yan. Ha? Pag hindi na kayo nagmamahalan, abay, ibigay na ang kalayaan ho, mga kapatid at mga kaibigan. Boy, no? Ay atin ho munang bigyan ng pugay itong mga tagapagsubaybay natin, ha, mga kapatid. Abdur Karsalik, good job, sabi niya. Ang ating ustad ng bayan, ha. Kaya kung kayo hoy magpaakika, magpawalima o ano pa mang usapan, ay dito na kayo sa ating imam ng bayan, ha, Ustad Karsalik, mga kaibigan. Ayan, si Paid is spiritual healer, Antijera. Ayan. Good job, sabi niyang ganon. Ayan. Si Sen Bacolod. Oy, kumusta naman ko dato sa mga nini, mga Bacolod? Kumusta naman kamo, ha? Oy, mabuhay mga taga Bacolod. Way kamo gibaha diha karon sa Bacolod. Yung ating mga chapter. Oy, sa mga gusto pang magkaroon ng chapter sa iba't ibang lugar, ha? Ay, punuin natin ng chapter Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, mabihira naman. Ay, saan pa ba kayo pupunta? Dito na kayo sa himpilang handang magserbisyo sa lahat, ho, mga kapatid at mga kaibigan. At mula sa CCN Bacolod, sabi, watching from Bacolod chapter. Kapatid, Media CCN, mabuhay tayong lahat. Abay, mabuhay. Ayun, marunong na akong pumindot dito sa palakpakan, mga kapatid at mga kaibigan. Susunod, hindi lang palakpak yan, may sipol-sipol pa yan, ha? Sabi dito, mula sa CCN Bacolod din, mapasana all ka na lang sa pagmamahalan. God bless. Oy, yes kapatid, magmahalan tayong lahat, ha? Sana all kapatid, daming hingan baon. Tama nga naman. Totoo lang ha, mga kapatid, na yung pag-asawa ho naman pag kayo hoy hindi na ho kayo mahal ni Mr., mahal ni Mrs., nawala na yung pagmamahal, huwag na yung pilitin, Wag na ho nating pilitin. At saan dito ito? Ayan. At si Arman highlights. Iba yun pindot ko. Saan na? Nawala German Mads. Ay, sa sunod, mayroon tayong malakang andyan. Screen na malaki. Labangan niyo yan. Lahat ng iyong sasabihin, talaga naman nung hindi mapapalampas yan. At yan hoy, ating sasambitin. Okay, yan po mga kapatid, ang ilan po sa atin hong pag-usapan sa palatuntunan hong pag-usapan natin. Yan ho, ang mga bagay-bagay na yan. Kaya tayo ho'y natuwat na saya sa mga pangyayari ho sa bansang Pilipinas. Tayo'y punong-puno ho ng mga pagsubok ngayon ho, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya yung hong ating mga bagong congressman, mga bagong senador, at isa pa itong pag-usapan natin. Iwanan muna natin yung tungkol sa buhay, pag-ibig. Kaya sa mga pag-asawa at iba pa. So papiyaw lang muna yan. Isa po sa ating hong, ayan, at ating munang bigyan ng pansin ng ating, isa pang ating mahusay at magiting na mandirigma, si Redin Oro, ang ating hong pambansang tagapagbalita ng bayan. From District 1 ng Quezon City, nanonood. Ako sa ngayon, Mr. Yusuf Lapitan, ako po si Redintor, Halik Oro. Ayan. Uy, mabuhay kapatid na Redin Oro. Ayan. Ang mga Oro, hoy, mabuhay. Yan, hoy, talaga nagsiservisyo yan saan man sa mundo, ha? Ayan, yan po ang atin hong inaasahang tagapaghatid balita ho sa lahat ng kaganapan ho, mga kapatid at mga kaibigan, sa loob man at labas ng ating bansa. Dito po sa himpilan ng CCN News Filipino Bios. Kaya ibahagi ho nyo lagi ang mga impormasyong ibinabahagi ng ating mahusay at talaga naman ho ang puso't damdamin ay inilaan na ho sa serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Mga kapatid at mga kaibigan, Redin Oro ho, tatak CCN News, mga kapatid. Mashallah. Okay mga kapatid,
At isa din po sa ating hilingin sa atin hong mga bagong congressman ngayon at mga senador at alam mo niyo ito pong traffic, pag-usapan natin mga kapatid, itong traffic, ay dapat naman tayo makialam din dyan, hindi lang MMDA dyan ang makikialam, hindi lahat tayo. Ano bang naisip ninyo diyang solusyon? Ano sa tingin nyo, lalo na kung lagi kayo nasa lansangan? Lahat naman tayo may mga kanya-kanyang munting idea. Sabi nga ng iba nating mga kababayan, dapat talaga ito hong traffic sa Metro Manila, bukod sa kanya-kanyang gawa ng mga bypass road, yung mga subdivision, pinapayagan na, pwede nang dumaan dyan ng mga sasakyan, para mabawas-bawasan ng mga sasakyan dyan sa EDSA, sa C5, sa C6. Ay, magandang idea yan mga kapatid. Walang mga nagsabing hindi maganda yan, no? Ngayon, bukod ba dyan, ano pa ba ang dapat gawin ng ating gobyerno? Abay, panahon na gumawa ng batas, ang ating mga batas, mga kaibigan, na dapat yung ating mga kababayan, halimbawa Quezon City ka, dapat ay gawan na mismo ng mayor ng Quezon City, mga congressman, na ang mga taga rito ay dito na mismo mabigyan ng trabaho. Yun dapat Hindi na kailangan pumunta pa kung saan. Kasi nakakalungkot mga kapatid. Ito pag-usapan na natin. Ay minsan nagtayo dyan ng isang construction building. 10 palapag na kondominium. Sa isang barangay na ito. Tapos ngayon, ang nakakuha ng kontrata ay taga-Tagig. So ang gagawin ngayon mga kaibigan, yung nakakuha ng kontrata ay magdadala ng mga trabahador yan, mga steelman, mga mason, karpentero, lahat na may kinalaman sa paggawa ng gusali. So mag-hire yan mula sa iba't ibang lugar, dadalhin dito sa Quezon City. So di ba? So anong nangyayari mga kapatid at mga kaibigan? Nakakalungkot. May mga kababayan tayo kung saan itinayo yung gusali, na yun din naman ang trabaho. Ngayon ang gagawin ngayon ay pupunta pa yan ng Makati, pupunta pa yan ng Pasig, pupunta pa ng Marikina. Anong trabaho, karpintero? Mamamasahe pa. So kahit pang sabihin natin na tinaasan na ang pasahod, palagay natin 700, hirap pa rin mga kapatid at mga kaibigan Kaya ang pinakamainam sana, ito'y kung magawa ito, gawa ng batas, mga kaibigan, na isa yan sa responsibilidad ng mayor natin, mga congressman natin. Nayaman din lang, pag sila'y nangampanya, laging sinasabi, prioridad ko ang trabaho sa aking mga nasasakupan. Prioridad So dapat ang gagawin mga kaibigan, pag mayroon itinayong gusali dyan, at kailangan dyan ng mga trabahador, kung saan itinayo yan, dapat priority na magtatrabaho yung taga-riyan. Di ba? Ang ganda di ba? Ay kung ikaw yung taga-riyan, ikaw mismo dyan ang unang makinabang. Di ba? So hindi na kailangan umalis ka. Hindi ka na kailangan mamasahe. Kaya pagdating sa sweldo mo, pag Sabado, tuwang-tuwa si misis mo. At ang gagawin ni misis, makapalakpak ng di oras. Abay mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pagpatuloy ng ating palatuntunang pag-usapan natin, bigyan muna natin daan ang ulat ng ating CCN reporter. Ito na, si Tit Oyag. Ayan, mula ito sa Mindanao. Sister, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sir Yusuf Lapitan. Maraming salamat. Opisyal na na-intron bilang dato Romapunot o pinuno ng kapayapaan si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ginanap ang kanyang enthronement sa Bayabao, Butig, Lanao del Sur. Dumalo rin sa programa ang mga lokal na opisyales, traditional leaders, mga kilalang dato at bay at iba pa. Malaki ang kahalagahan ng titulong dato Romapunot sa kultura ng mga Maranao na sumasalamin sa pagkakaisa, paggalang. Tinalaga si Garcia bilang dato Romapunot dahil sa kanyang liderato at kontribusyon sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Region. Ito si CCN Patrol 791 para sa programang Usap Tayo ng CCN News Filipino Views. Mga kapatid, maraming salamat sa atin naghatid balita mula dyan sa Mindanao. Isang umatikabong palakpak muna mga kaibigan. Ayan po ang isa pong hatid balita ng atin CCN Patrol mula dyan sa Mindanao at yun na nga po
ay binigyan po ng isang hindi malilimutang parangal si George Garcia ng atin ho mga leader dyan ho sa Mindanao. Mga kapatid, balik ho tayo dito ho sa ating pinag-usapan. Ito ho usapang trapiko sa ating bansa. Yan ho ating panawagan sa atin ho mga leader. Sana ho magkaroon ng ganong batas na maging responsibilidad ho ng mga mayor, ng mga congressman ho sa bawat lugar ng kanila ho mga nasakupan ay dyan na bigyan ng trabaho. Wag na hong paalisin. Uy, sarap ng ganyan ano, Ay ikaw kahit trabaho mo ay karpintero ka, tubiro, latiro ka, electrician o anuman trabaho mo, hindi ka na mamasahit, makipagsapalaran ka pa sa ibang lugar. Nakakalungkot naman, taga Quezon City ka, pupunta ka pa ng Makati, pupunta ka pa ng Taguig, pupunta ka pa ng samantalang dito naman sa lugar natin ay mayroon namang trabahong pwede mong makukuha. Di ba? Minsan ay nalulungkot yung ating kababayan O pag alis sa bahay, natatanaw na yung gusali, Isa siyang karpintero, isa siyang steelman. Nakikita niya, kung ako sana ay nakakapasok dito, hindi na sana ako mamasahe pa, hindi na sana ako maaga pang umalis. Dahil ito, pwede na akong magising dito ng alas 6. Kasi ang lapit lang, lalakarin ko na lang, So dahil nga po sa ating mga leader, wala hong ginawang ganong programa mga kaibigan. Kaya ganun nangyari. Nagsasalubong tayo sa EDSA, sa C5, sa C6. Ngayon, ano ngayon ang asahan natin? Hindi traffic. Di ba? Kung gawin na ng gobyerno ng ganyan, gumawa na sila ng ganong batas. Quezon City, paghuhulihin ka. Huhulihin ka, Anong trabaho mo? Sir, electrician ako. Saan ka magtrabaho? Sa Pasay. Wag ka nang lumabas sa Quezon City. Pampihira ka. Punta ka doon sa isang opisyal, bigyan ka ng trabaho. Biruin niyo mga kapatid kung ganyan yung mga leader natin, Di ba ang sarap pag ganyan ang ating mga leader? Walang kahirap-hirap. Di ba ganun din yung sa ibang lugar, ng ating mga kapatid. Di laking tulong. Kaya yun hong magbabaybay dyan sa EDSA, sa C6, sa C5 mga kapatid at mga kaibigan. Yun na lang yung mga nag-aangkas, nag-joyride, nag-move it, ng mga naglalamove, sila na lang dyan ang magbibiyahe. At yung mga taxi natin, sila na lang. Yung iba nating mga kababayan, na ganun ho ang trabaho, hindi na sila aalis sa kanilang lugar. Diba ang sarap ng mga kaibigan, So, yun po mga kapatid. Ang atin pong idalangin, mayroon pa tayong isa pang ulat mga kapatid at mga kaibigan, Ang atin hong tagapaghatid balita, si reporter natin, mga kapatid at mga kaibigan, Senor Oyag Lam. Sister, pasok. Maraming salamat. Kasamang usop lapitan, isang insidente ng pamamaril ang yumanig sa barangay Rumunggod nitong Biyernes ng hapon, Hulyo 25, kung saan isang magsasaka ang nasawi habang sugatan naman ang kanyang misis. Kinilala ng mga otoridad ang mga biktima na sina Nicasio Mendo, residente ng Sitio Saramuray, Barangay Pilar, na nasawi sa insidente. At ang kanyang asawang si Jeneline Mida sa kasalukuyan nagpapagaling na sa pagamutan matapos magtamo ng tama ng bala sa braso. Ayon sa paunang investigasyon, pauwi na sana ang mga mag-asawa sa kanilang multicab matapos mamalengke sa sitio. Lumbos lang sila ay paulanan ng bala ng hindi pa nakilalang riding in tandem na suspect. Na-recover sa crime scene ang 5 basyo ng bala. Patuloy pa rin sinasagawa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salaritin at motibo sa krimen. Mula dito sa aking kinalalagyan, ako si CCN Patrol number 1022 Nor Uyag, nag-uulat para sa programang pag-usapan natin ng CCN News Filipino Views. Hong napagandang paghatid balita at nakakalungkot na balita. Talagang yan po ay sana ho'y matigil na yung mga riding in tandem na yan. Yan ako. Nakakalungkot hindi ho nila naisip na yun pong kanilang mga pinapaslang mga kaibigan ay mayroon din pong asawa at mga anak, kapatid at mga magulang na umaasang sila'y makakauwi pang buo sa kanilang tahanan. Hindi ho nila pinapangarap yan na sila ho'y uuwi at susunduin na lang sa murgi kung saan man. Bueno mga
kapatid, sa atin hong pagpatuloy ng atin hong palatuntunan, ayan, natin munang bigyan ng pugay ang atin hong mga tagapagsubaybay ng palatuntunan. Pag-usapan natin siyempre dito lamang sa CC News Filipino Bios. Okay, binabati natin si Sir Omar Kadapia. Oy, Sir! Oy, magandang hapon sa iyo. Assalamualaikum. At mabuhay ka, Sir. At sabi niya, kapatid na idol ang pagbabalita. Masyaallah. At mabuhay, Sir, mabuhay. Ingat po sa iyong serbisyo at sa iyong mga kasamahan at saan man kayo ngayon itinalaga ng atin hong kapulisan. Ayan. Yan po ang ating mga tagapagbantay na ating kapatid. Masyaallah. O, mabuhay, Sir, mabuhay. At mula naman sa CCN Bacolod para sa maging traffic pedestrian lane na dapat gawing parking lot. Kasi minsan mga private kahit na hindi pwedeng gawing pwede nang naman lahat. Allahu Akbar. Amo sinusuway yan ng pag nakita ko at pinapaalis ko talaga yan. Abay, dapat lang, mga kapatid. At isa pa ang kanyang mensahe, sabi niya, pabati po, kapatid, na maraming salamat sa totoong serbisyo, Police Station 10 ng Barangay Handumanan. Ay, ganda naman ng lugar na ito. Handumanan. Barangay Handumanan sa pamumuno ni Police Captain Glenn Wantanyo. Ayan, oy, mabuhay mga kapatid. Okay, balik ho tayo at maraming salamat sa mga nagpadala ho ng mga mensahe at naghatid balita ho dito sa ating palatuntunan ho, mga kapatid. At balik ho tayo dito sa ating pinag-usapan. Yun po ang ating ipanawagan. Ang hinggil po sa usapang trapiko. Kaya dapat ho ang ating mga congressman, senador ngayon ay tutukan na yan para ho'y umangat naman ho ang ekonomiya ng ating bansa. Boy, na wag ho kayong alis mga kapatid at mga kaibigan. Ang palatuntunan ng pag-usapan natin ay magbabalik ho mga kapatid at mga kaibigan pagkalipas ho lamang ng ilang sandali. Balik ho tayo dito sa ating palatuntunang pag-usapan po natin ay hatid pa rin sa atin dito lamang ho simple ang CC News Filipino Bios. At muli ho naming sinasabi ho sa ating mga tagapagsubaybay, ano man ho mga tinatalakay na mga nagpuprograma ho sa CC News Filipino Bios ay wala hong kinalaman ang pamunuan ng CC News Filipino Bios, ha mga kapatid, ha? Kaya wag ho kayong magtampo sa pamunuan ng CC News, ha? Kung hindi ho niyo gustuhan hindi gusto sa inyong panglasa ang mga pinagsasabi ng mga programa, ha, mga kapatid, at yan hoy, wala silang kinalaman, kaya huwag niyong hanapin si Chairman Mads Pangulima, ha? Kaya hanapin niyo kami, ha? Kami hong hanapin ninyo, ha? Hingiin lang ninyo kay Chairman Mads ang contact number, at para hoy, malaman at kung saan niyo kami pamirindahin ni Ustad Kahar Salik. Balik tayo mga kapatid, kaya nanawagan tayo sa lahat ng mga vlogger dyan, sa lahat ng mga nagpo-programa sa YouTube o Facebook. Oy, manawagan tayo lahat-lahat na dapat gumawa na ang ating mga congressman ng ganong batas. Ganong batas na obligahin, kung saan kang nanirahan, doon ka lang bigyan ng trabaho. O, wag ka nang lumayo. O, dapat ganun eh. O, wag mo nang pabiyahiin yan. Di ba? Ang sarap ng ganyan. Sa totoo lang mga kapatid, pag ginawa ho ng ating mga mayor yan, mga congressman, ang sarap ng buhay, ha? O halimbawa, may nagpatayo po dyan ng mall, o Robinson, SM, o ano man yung mga mall dyan, ha? O lahat ng mga empleyado dyan, kunin mo na dyan sa nakapaligid.
Huwag ka nang kumuha kung saan-saan pang lugar yung mga patrabahoin mo dyan. Tapos kawawa pa yan. Mag-alala pa yung pamilya niyan. Biruin mo, ang SM mo lang yung pagtatrabuhan dito sa Quezon City. O kukuha ka ng trabahador mo mula doon sa Taguig, sa Pasay, kung saan man. O pag-alis yung anak nila doon. Mag-alala ho yun mga kapatid at mga kaibigan. Nababahala kung ano pong mangyayari sa kanyang anak. O, di ba? Siyempre, malayo malayo ang pinanggagalingan mga kapatid at mga kaibigan. So, mag-aalala. O, di ba? Kaya nga ang pinaka-mainam mga kapatid at mga kaibigan, na diyan na mismo, bigyan ng trabaho. O, yan, magagawa yan kapag ang atin mayor, mga congressman, sila diyan ang gumawa ng ganong programa. Lalo na kung gawan yan ng batas, gagawan yan ng batas ng atin mga congressman at mga senador mga kapatid at mga kaibigan. Di ba sama-sama ting manawagan di ba ang sarap ng gano'n magkaroon yung magkaroon ng ma-checkpoint yung Quezon City tapos pag dumaan ka tanong saan punta mo? Sir, trabaho mo. Construction sir, mason. Huwag ka na umalis. Dito ka na. Punta ka doon. Doon ka bigyan trabaho. Alis ka pa. Ang daming kailangan trabaho dito. Di ba ang sarap ng gano'n? Di ba una-una yung misis mo. Masaya si misis biruin mo. Dadalhan ka pa ng baon ni misis. Tanghalian mo, dadalhan ka. Mainit-init na sabaw yan. Ako, sarap ng ganyan. Di ba? Kaya yung si mister mo, ang lakas yan humato ng martilyo. Ang lakas yan maglalagari. Ang lakas yan magtrabaho. Bakit? Walang kapagod-pagod lakarin lang na yung trabaho niya. Hindi na siya makipagpatintiro pa. Pero mo, magising ng alas 3 yan. Alas 3 yan magising. Mag-abang ng sasakyan yan. Bibiyahe pa yan. Puntang Pasay, puntang Taguig, kung saan man. Pagdating doon, overtime yan. Uwi yan. Anong oras maka-uwi ng bay? Alas 10 ng gabi. Anong oras pa itulog niyan? Kasi pag uwi ng bay, magkakarpintiro pa yan. Alam nga naman. Kaya lalong lupay-pay si mister, minsan, hindi na siya makakakarpintiro sa bahay. Kaya magagalit na si misis. Sabihin, mayroon ka ng iba. Di ba mga kapatid? Kaya tulungan. Lagi namang sinasabi ng ating gobyerno, yung mga leader natin, pag ako'y nanalo, i-prioridad ko ang kalusugan. I-prioridad ko ang trabaho. Puro lang kayo prioridad. Pero pag kayo na nakaupo, wala na. Wala na si prioridad. Nakalimutan na, Ayan mga kapatid, at ito bigyan pa natin ng isang pugay din at si Nor Janna vlog binabati natin at si Oro Redin sabi na from District 1, ito ba? Ayan, at from District 1 ng Quezon City, nanood ako sa iyo ngayon Mr. Yusuf Lapitan, ako po si Redin Oro. Ayan mabuhay. Ayan binabati natin ang ating magiting na napindot ko akala ko cellphone ko. Okay mga kapatid, hinahanap ko yung baka tinakaw nandito na po yung kachat ko yung pala cellphone pa rin Chairman Matt. Palakpakan mo nga si Yusuf nagsa kanyang akala na yung cellphone niya. Okay mga kapatid, at yan po mga brothers. Kaya ito po mga bagong upo natin mga congressman, senator, kalampagin po natin sila. Gagawa po sila ng ganong paraan. Ayan po, lagi natin ipaalala yan. Malay natin, isang araw magulat na lang tayo. Mayroon na diyang isang congressman gumawa na ng ganong palukala, ganong batas o maging batas na. Di ba ang sarap? Allahu Akbar may anak ang dalaga. Ang trabaho ay sales lead o manager o anuman. Hindi na pupunta bro. Ang hirap pa ya. Mag-alala ka sa anak mo. Alis ng gabi, uwi ng gabi, ang layo ng biyahe. Kaya hindi ka mapakali sa sarili mo. Panay monitor ka na sa anak mo. Pag hindi na matawagan, kung ano-ano nang naisip mo. Di ba? Baka lumampas, sobrang pagod. Di ba? Dapat yung ating mga leader, isipin din 'yon. Di ba? Ang ganda. Pag nagkaroon ng isang SM mall sa isang lugar, lahat ng trabahador yan, taga-riyan lang kunin muna. Priority muna ang mga kababayan natin taga-riyan. Kailangan dyan bigyan ng trabaho. Di ba? Kung alam nyo mga kapatid, dapat ganun ang gawin ng ating mga leader. Huwag pumayag si mayor, huwag pumayag si congressman, huwag pumayag si kapitan na yung kanyang barangay na sakupan bagdoy-bagdoy lang mga tao dyan. Kailangan tulungan niya, bigyan ng trabaho yan. Lalo para wala nang
mandrugas dyan. Wala nang gagawa ng hindi maganda dyan kasi lahat ay mayroon ng pinagkukunang biyaya. So kaya yan po mga kapatid, kaya sana inshallah ay yan po ang tutukan at bigyan din ng pansin ng atin hong mga leader ngayon sa kasulukuyan. At para ho naman ay ang traffic ho sa ating lansangan ay maibsana. At isa pa rin ho sa ating panawagan. Okay, puro na lang 'to panawagan. Ano? Sa ating mga bagong senador, ang congressman. Oh boy, di ba ang sarap? O, nakita ninyo yung desisyon ng ating Korte Suprema, yung ating Supreme Court. Di ba ang sarap? Talagang hindi po pinayagan ng ating Supreme Court na magkaroon ho ng pagdinig, litisin, imbestigahan si Inday Sara. Kasi maniwala kayo kung tinuloy ho yan. Ako, tuloy-tuloy na yan. Maniwala ka, ganti-gantihan na yan. Papayag ba yung mga supporters ni Inday Sara kung di babawi yan? So wala nang mangyari ang ating mga leader, pag upo nila dyan sa kanilang posisyon, ang pinag-usapan, paano tanggalin yung kapwa nila, trabahador. Pabihira naman, pinili kayo ng taong bayan dyan, ay magserbisyo kayo. Dapat ang pag-usapan ninyo kung paano kayo magtulungan, paano makapagserbisyo yung kapwa ninyo, trabahador ng bansang Pilipinas ng maayos. Dapat ganon, hindi yung puro pag-iisip na paano tanggalin, mga kapatid at mga kaibigan. Di ba? So dapat din igalang natin. Kaya nga tinatawag yan ng Supreme Court. So igalang natin kung ano ho yung kanilang kapasyahan. Mga kapatid at mga kaibigan. So ngayon po, atin lang ho din pag-usapan. Balikan lang natin po kasi ako ho hindi umalis-alis sa isipan ko yung mga habilin ni Tatay Digong. Malungkot yung kanyang habilin biroy mo habilin ni Tatay Digong, yung atin hong buhay na bayani, na nagsakripisyo, hinilaan ng kanyang buhay, lakas, lahat, hinarap lahat para lang ho makaranas tayo, makatikim man lang tayo ng isang pamumunong kakaiba sa lahat. Ay ngayon nagdusa doon sa dahig ni Nederland. Di ba? So ang dami namang matitinong leader. Mga kapatid at mga kaibigan. Kaya lahat tayong mga kababayan natin, manawagan tayo, mag-vlog kayo, mag-message kayo, lahat naman tayo. Mayroon tayong mga Facebook mayroon tayo di ba? Manawagan kayo, makiusap tayo sa ating presidente, sa lahat ng mga leader natin na sila ho'y magtulong-tulong na, magkaisa na para sa ating bayan. Kasi habang si Tatay Digong ay nanatili dyan sa dahig ni Nederland, nababaon tayo sa kahihiyan mga kapatid at mga kaibigan. So wag na nating sisihin ang kasulukuyang administrasyon. Ang gagawin natin, magtulungan na lang tayo. Tulungan natin. Manawagan tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sir, tulungan mo naman. Magbigay ka naman dito kay Tatay Digong. Ikaw ang may pag-asa diyan kasi ikaw ang leader ng aming bansa. Pag ikaw ang nagsalita, tulungan na natin si Tatay Digong makauwi sa Pilipinas at ipaubaya na natin sa Supreme Court. Di ba? Litisin dito kung kailangan litisin. Di ba? Kasi sa pagdala ninyo sa Nederland, namoblema pati yung mga testigo, yung mga biktima umano sa war on drug. Hirap yung makapunta doon. Kung dito nga lang gawin ang pagdinig sa Pilipinas, sa Maynila gagawin, yung mga biktima sa Mindanao, Visayas, hirap ng pamasahe yan, papunta rito. Di ba? Lalo pa kaya kung sa Nederland yan, mga kapatid, lalo mahirapan. Kaya panahon na ngayon, makiusap tayo sa ating Pangulo. Kaya siya man ang nandyan sa pinakamataas. Yung kumpas man niya ang masusunod yan. Malay natin, isang bukas makalawa ay gagawa na ng hakbang yung ating Pangulo at tulungan ni si Tatay Digong. Na makauwi dito sa Pilipinas. At para yung mga naghain, ito hong mga leader natin na nagsampa ng kaso kay Tatay Digong sa International Court, sa ICC, babalik ang kanilang tiwala sa hukuman ng Pilipinas. Diba? Tulungan natin silang bumalik. Magtiwala sila sa hukuman ng ating Pilipinas. Magtiwala sila sa mga hukom natin. Bago nila ipasa doon sa ibang sa ibang bansa. Huwag ganun kadali. Kung nawalan ka ng pag-asa nung panahon na si Tatay Digong ang naging leader, ngayon si Tatay Bongbong na ang leader natin. Diba? So, pauwi na dito. Lahat ay mga kapatid, pauwi na natin. Huwag naman sana mangyari na iuwi na lang si Tatay Digong, nakalagay na sa garapon. Diba? Gaano kasakit yun, mga kapatid? Gaano kasakit yun? Na yung buhay nating bayani, ibinuhos ang lahat, nagdusa sa dahig Nederland, walang nagagawa ang sambayanang Pilipino. Panahon naman siguro na tayo naman ay, kahit kunti man lang ay makabawi tayo. Kahit kunti man lang may paramdam natin kay Tatay Digong ang pagpapahalaga sa kanya.
Kahit konti man lang. Siya nalalabi niyang panahon. Pero mo, masakit isipin yan eh. Pumayat na si Tatay Digong, nagbigay na ng habilin na kapag siya'y bawian ng buhay doon, wag na siyang uwi sa Pilipinas, i-cremate na siya doon. O iuwi na lang yung abo niya dito. Allah, napakasakit isipin mga kapatid. So sana ito yung ating mga bagong congressman, mga bagong senador, halar ng bayan, ay sana mag-usap-usap na kayo. Ganun naman talaga ang buhay natin dito. May mga pasaway na leader, mayroon din naman matinong leader. Kasi hindi naman pwede lahat kay matino. Paano na malaman nung matino ka kung wala yung pasaway, Palakpakan natin ang mga matitinong leader at pasaway ng ating bansang Pilipinas, Ayun, para yun sa mga pasaway. Ito naman para sa mga matitinong leader. Dalawang palakpak para sa matitinong leader. Boy, may tawa pa. Talagang natutuwa sila sa mga matitinong leader. Isa pa. Sa totoo lang mga kapatid, ganun yan. Ganun naman ang gagawin natin. Ikaw, makabungbong Marcos ka, makaduterte ka, tigilan na natin yan. Wala naman nangyayari Nauwi ba si Tatay Digong? Wala. Kung sa kampi-kampi natin, wala. Manawagan tayo lahat. Ikaw kung makaduterte ka, ikaw ay makabungbong Marcos ka, manawagan tayo kay Bongbong Marcos, lahat tayo na tulungan. Sana maantig ang puso mo, mahal na presidente. Sana naman ay guguhit uli, manariwa ulit sa puso't isip mo yung nagawa naman ni Tatay Digong para sa pamilya mo. Nagawa ni Tatay Digong sa tatay mo na matagal na balak niyong ilibing ay hindi magawa-gawa. Pero si Tatay Digong ay sinakripisyo lahat, kahit anumang batikos na abutin niya ay ginawa niya na mailibing ang tatay niyo sa libingan ng mga bayani. Tapos yung nanay mo na kinasuhan din at dapat ikulong na hindi pumayag si Tatay Digong. Kawawa na yan sa totoo lang, ano pa bang kailangang kulong na gagawin dyan? Nakakulong na nga sa bahay yan, hindi na nga makaalis. O hindi na makalakad, kukulungin mo pa. Diba? So binigyan ng konsiderasyon. Tapos ngayon, si Tatay Digong hindi niya mabigyan. Mga kapatid at mga kaibigan. So, alam naman natin, naunawaan din natin ng ating presidente kasi siyempre masakit talaga sa kanya. Nakadalawang taon na siya sa pagkapangulo, laging Duterte pa rin ang sigaw ng tao. Ganun talaga yon. Tayo naman po mga Duterte, huwag naman natin sobrahan. Huwag nating paghahanapan si President Bongbong Marcos ng katulad ng serbisyo ni Tatay Digong. Magkaiba nga sila Kung paano natin tinanggap yung serbisyo ni Tatay Digong, di tanggapin din natin itong serbisyo ng ating Pangulo sa kasalukuyan. Yun lang kaya niya. Ganun siya magpalakad ng ating bayang Pilipinas. Diba? So, wala tayong magagawa, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya yan po ang ating ipanawagan, mga kapatid. Sana, isang araw, bukas makalawa, ay kahit papaano ay marinig man lang natin na alhamdulillah, nagkasundo na itong mga leader natin, mula sa presidente hanggang sa pinakamababang leader natin. Sa totoo lang, kung mag-usap-usap lahat yan, mga congressman, mga senador, mga gobernador, mga vice gobernador, mayor, vice mayor, mga kapitan, lahat yan, sa kasundaluhan, kapulisan, kausapin yung ating presidente, plus yung mga religious leader. Mga religious leader lang, ng iba't ibang religion, makiusap sa kanya. Maniwala ka kung hindi yan makikinig ang ating mahal na Pangulo. Makikinig yan. Maniwala ka, makikinig yan. Maantig ang puso niyan. Kung may galit man kay Duterte, parang awa nyo na, wala na nga lakas yung tao hirap na ngayong tao. Wala ba kayong maibibigay na kahit kunting konsiderasyon sa kanya? Ayaw ba niyong bigyan siya ng kunting panahon sa nalalabi niyang oras ay makapiling niya ang kanyang apo, asawa at mga anak sa Davao, mga kaibigan? Sana naman lahat po tayo yung malang kaya natin, mangawa tayo ng mangawa mga kapatid at mga kaibigan, at baka sakali na tayo pakinggan at higit sa lahat ipagdasal natin. Ipagdasal natin mga kapatid at mga kababayan na sana ay maliwanagan ang ating mga leader ng bayang Pilipinas. Sana ay tumimo sa puso nila ang tunay na pagmamahal at malasakit sa sambayanang Pilipino. Dapat samantalahin nila
Sila yung naging leader, mayroon silang magagawa dahil sila din ho ang makinabang yan pag sila'y haharap na sa Panginoong Diyos. Lahat tayo. Mayaman ka man o mahirap, Kristiyano ka man o Muslim, tandaan natin mga kaibigan, haharap tayo sa dakilang tagapaglikha na hindi mo dala yung kayamanan mo kung anong mayroon ka ngayon. Hindi mo madadala yan. Oo, yung maganda mong asawa, yung maganda mong sasakyan, yung maganda mong bahay, maganda mong higaan. Pag naunla ka kay Mrs., maniwala ka, iba naman ang makinabang dyan. Ay, maniwala ka, yung asawa mong batang-bata, liligawan yan. Anong gagawin yan? Noong pangang buhay ka pa, mayroon nang sumisipat-sipat yan kasi maganda yung misis mo, mabait, maalaga. Ay, daming mga ngarap ng ganyan. Kung nauna ka, siyempre, mag-unahan yan. Kung sino sa mga nakapaligid ang iibigin ng iyong mahal na misis. So yung dating iniyakap-yakap mo, yung dating inaalagaan mo, iba na ang yayakap at mag-alaga. Tanggapin na natin ang katotohanan, mga kaibigan. Di ba? So wala kang madadala. Yung pinakamamahal mong misis ay hanggang libing. Tingnan mo nga si Capredi Aguilar, O si Capredi Aguilar, ang mahusay nating mga awit, ang galing. Batang-bata yung kanyang asawa. Wala na. Dinadalaw na lang ni sister doon. Pero hanggang ngayon, talaga ang pagmamahal ni sister ay umaapaw pa rin. Pero hindi natin masabi, isang araw, mayroon ding magpapaibig sa kanya. Alam nga naman, hindi pagbigyan ni sister yon. So, tanggapin natin mga kapatid, kaya kayong mga mag-asawa ngayon, mga mayaman, gumawa na kayo ng kabutihan ngayon. Samantalahin ninyo. Kasi yun yung madadala ninyo So, ikaw misis, ikaw mister, mayaman, ikakayahan ka, tumulong ka ngayon. So, kayong mga politician, gumawa na kayo ng kabutihan. Huwag niyong ipagmamalaki yung naipundar ninyo, ang ipagmamalaki niyo kung paano niyo naahon sa kahirapan yung kapwa niyo Pilipino. Ang masarap na ipagmamalaki na dyan sa bayan mo, dyan sa nasakupan mo, wala ka nang makita mga kababayan natin dyan, nakatira dyan sa estero, nakatira dyan sa tabing ilog, sa tabing sapa, na tuwing dumaan ang baha, kalunos-lunos ang kanilang sinapit, mga kaibigan. May pera ka naman may kakayahan ka naman. Ano ba naman, mag-donate ka dyan ng isang lupa dyan, at patayuan mo ng kundo yung mga kababayan natin na naghirap dyan sa tabing sapa, tabing ilog. Di ba? Baka pwede naman na minsan ng rescue na ang gagawin nyo. Pang matagalang rescue na. Nakakasawa na yung tuwing may baha, may rescue tapos balik naman uli. Alam nga naman, saan man pupunta yung ating mga kababayan? Wala mang mapupuntahan yan. Kasi lahat tayo, mga kababayan natin, naging sakim na pagdating sa lupa. Subhanallah, mga kaibigan. Nakalimutan na nila yung lupa, libre yan. Binigay ng Diyos yan, wala mang bayad yan. Totoo lang, kaya dapat magising na rin yung mga gahaman dyan, ang lawak-lawak na lupain nyo, itatanong ng Diyos sa inyo yan, Yung mga nakikita na dyan na sa lanta, na wala kang ginagawa, naku po mga kapatid at mga kaibigan, itatanong yan. So ang madadala lang natin, masama at mabuting gawa. Kaya nga sa turo ng Islam, pag nakagawa ka ng pagkakamali, pasundan mo ng maraming mabuting gawa, mga kapatid at mga kaibigan. Dahil yung masamang gawa mo, ay ang pangbayad doon yung mabubuting gawa mo, mga kapatid. Bueno, mga kapatid at mga ilang sandali at siyempre ay sasapit na naman ang oras ni Ustad Karsalik at siyempre abangan ninyo ayong mga pag-uulat dyan sa mga kaganapan dyan sa suna ng ating mahal na Pangulo. So abangan natin yan at yan mga kapatid at mga kaibigan. So bueno, ang ating palatuntunan pag-usapan po natin ay nagpasalamat at nagpupugay sa inyong lahat. At sa ilang sandali mga kapatid at mga kaibigan ay isa sa atin naman ang programa ni Ustad Karsalik at siyempre ang palatuntunang pag-usapan po natin. At ito lamang sa CC News Filipino Bios. Tayo ay nagpapasalamat at nagbigay pugay sa ating Chairman Mads Pangulima. At sa lahat na magkaroon ng nais, magkaroon ng programa dito sa ating himpilan, welcome mga kapatid. Wala pinipili dito anumang gusto nyong talakayin, maparelihiyon man yan o anuman, welcome yan dito, handa kayong serbisyuhan. Lagi lang tindandaan, anumang ating mga tinatalakay sa himpilang ito, walang kinalaman ang pamunuan ng CC News Filipino Bios. At ito po ang inyong abang lingkod, Brother Yusuf Lapitan. Nagpasalamat din sa ating mga tagapaghatid balita, sa ating mga CCN patrol mula sa iba't ibang lugar na nagbigay ng kanilang mga impormasyon. Mabuhay mga kapatid, at naway pagpalain tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mundong ito higit sa lahat sa kabilang buhay.
Hanggang dito na lamang, ito yung abang lingkod, Brother Yusuf ni Sulapitan, nagpasalamat sa inyong lahat. Akhiru dawana, inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daghang salamat sa inyong tanan. Mabuhay bansang Maharlika. Sa wala ng ating CGN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita.